Arestado ang founder ng Peanut Gallery Media Network ni si Franco Mabanta ng National Bureau of Investigation dahil sa umano'y pagtatangkang mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinagbabayad ni Mabanta si Romualdez kung di ay ilalabas daw ang mga video na magdidiin umano kay Romualdez sa issue ng flood control. Humingi umano sina Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng sensitibong impormasyon. Kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon? Ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli. Unang tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV. Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek. Ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, ma'am. Si VP Sara po ay nagpa-interview sa The Hague, sa Netherlands. And sinabi po niya na the country is facing a triple whammy from rising fuel costs, a weakening peso, and soaring inflation. At sinabi rin po niya na dapat tulungan ng pinakamahirap dahil baka sila ang gumawa ng krimen. And she also said na wala ng pera ang Pilipinas dahil sa utos ng DBM na i-check ang savings ng mga opisina. Any comment po dito? At hindi daw po ba aware si VP na ito ay para sa uplift funds? Okay, unang-una, may kasama po ba siya mula sa mainstream media habang siya ay nagsasagawa ng kanyang press con? Press po ba talaga ang kanyang kasama? Tanong ko lang naman po yan. Well, anyway, unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino na mga OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan, habang ang Vice Presidente ay nasa ibang bansa noon. Nagsagawa na po at nag-utos na po ang Pangulo sa DSWD kung paano natin matutulungan ang mga drivers. Ang mga tricycle drivers, PUVs, motorcycle taxi, lahat po. Pinatulungan na po at alam po nating lahat yan. Hindi lamang po yan. Mayroon pa pong fuel subsidy. At mayroon pa pong tupad project. At maliban po dyan, nag-create nga po ng uplift para po ma-monitor kung paano po matutulungan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. So yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli.
Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. Reaction na lang ng Malacanang sa doon naman sa trade of tirades and allegations sa pagitan naman ni Executive Secretary Ralph Recto and Batangas Representative Leandro Lebiste. Hindi po ba pinagsasabihan ng palasyo si ES na huwag na lamang patulan ang issue? Kasi sabi kasi ni Representative Lebiste, and I quote, "At sa totoo lang, enjoy na enjoy ako dito, lalo na't pinapatulan ako ng Little President at iba't ibang mga kongresista. Tinawag nga akong kulang sa pansin, di ba? Baka mas madismaya pa ako kung hindi nila ako papansinin." Oh, di ba, tanong niyo po, dapat bang patulan pa ni ES Ralph Recto? Eh di sana po ang mainstream media at ibang mga SOCMED dapat hindi na rin siya patulan. Dahil ang sabi niya ay kulang lamang daw siya sa pansin. But anyway, ang Pangulo po ay nagkaroon po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon at hindi po ito napag-usapan. So, kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At sa ating pagkakaalam ay sumagot na po si Executive Secretary Ralph Recto at basahin nyo na lamang po kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto. Thank you. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What is the update on the government's response efforts to those affected by the recent activity of Mayon volcano, especially since Albay has already placed several areas under state of calamity? Yes, opo. Unang-una po, inutusan na po ng Pangulo ang lahat ng mga concerned agencies at sa ngayon nga po ay nagbigay ng pinaka-update na report ang DSWD. Nakapagbigay na po ng 93,373 food packs, 1,402 ready-to-eat food boxes, and 7,634 non-food items. At nandun din po ang continuous debris clearing operations, kasama po ang, of course, ang Office of the Civil Defense, DPWH, BFP, PNP, LGUs, and other concerned agencies. Nandyan din po ang maintaining strict enforcement of 6-kilometer danger zone and evacuation protocols, and to ensure proper management and operations of evacuation centers, and to sustain, of course, the provision of essential services, kagaya po ng pagkain at iba pang mga pangangailangan, and provide health services to affected persons. And of course, kasama rin po dito, to provide veterinary care for evacuated animals and to conduct post-disaster assessments. So yun po, patuloy pa po hanggang sa ngayon ang pagmamonitor dito po sa nagaganap sa Mayon volcano, sa Albay. Sunod na tanong mula kay Carl Magada, Daily Tribune. Yusek, may we have an update on status of DOLE Secretary Laguesma? Meron po kasi mga balita na sinasabi nila na meron ng sakit and baka possibly mapapalitan na siya. Pagka po meron na po akong update, ay ipapahayag ko po sa inyo agad-agad. Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa Cebu Media at sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. At bago tayo magtapos, Philippine National Police patuloy na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Ayon ito sa pinakabagong tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research mula March 19 to 25 ngayong taon. Lumalabas sa survey na 63% ng mga respondents ang patuloy na nagtitiwala sa PNP, habang 61% naman ang nananatiling kontento sa pagganap nito sa tungkulin sa first quarter ng 2026. Ayon pa sa ulat ng Okta, naitala ang pinakamataas na trust rating ng PNP sa Mindanao, kung saan umabot sa 74% ang patuloy na nagtitiwala. Sinundan naman ito ng Visayas na may 66% trust rating at Balance Luzon sa 59%. Pagdating naman sa performance rating, nakakuha ang PNP ng 69% sa Mindanao, 63% sa Visayas at 59% mula sa Balance Luzon. 18 pataas. Sa kabila ng nananatiling mataas na tiwala ng taumbayan sa ating mga kapulisan, patuloy nagagampanan ng ahensya ang sinumpaan nitong tungkulin na protektahan
at paglingkuran ang sambayanang Pilipino.